gusto ko lamang palang i-update po kayo dahil nakaraang araw po ay humihingi po kayo ng mga pangalan ng barangay. Napakarami po at hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung babasahin ko sa inyo bawat isa. So ibibigay ko na naman sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi ng mga barangay na nasasabi natin drug cleared, drug free. So ibibigay ko po sa inyo ang summary dahil ngayon lamang po binigay sa atin ng PIDEA. Inilabas na ngayon ng Malacanang ang listahan ng mga drug-cleared barangay sa Pilipinas. Pero, tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office of PCO? Report mula kay Eden Santos. At nandito po yung iba mga pangalan. Dito po. Sa wakas ay nagbigay na ng listahan ng Malacanang ng mga pangalan ng mga barangay sa bansa na idiniklarang drug-cleared ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang nasabing listahan. So ibibigay ko na naman sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi ng mga barangay na nasasabi nating drug cleared, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug-cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga. Nakalagay lamang ay as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Sa July 3, 2025 press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PIDEA. Sa datos ng PIDEA as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug-cleared sa buong bansa. Bukod pa ito sa mga barangay na idiniklarang drug-free ng PIDEA. Napakarami po at hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung babasahin ko sa inyo bawat isa. Ang tanong, saan kinuha ng PCO ang listahan ng 4,027 barangays na drug-cleared? Eden Santos, Nako, nanganganib matanggal yung idol natin na reporter. Si Eden Santos. Hindi na nila papapasukin. Supalpal kasi, no? Eden Santos ng Net25 pinatatanggal ng PCO sa Malacanang bit. Hindi nyo kinaya si Eden Santos. Ayaw nyo ma-fact check. Ang gusto nyo, otoin nyo lang ang mga Pilipino. Kunwari, marami kayong nagawa, ayaw nyong questionin yung mga nagawa. Ayaw nyong i-fact check yung mga nagawa. Kasi wala naman talagang nagawa. Diba? Obvious na obvious talaga itong administrasyon na to. Pansinin nyo itong administrasyon na to. Pag tayo ay magtatanong sa kanila ng mga specific details, abay, babarahin lang nila tayo. Ang pinaka nakakatakot, pag maghayag ka ng inyong saloobin, opinion, expression sa mga nangyayari, dadamanda ka. Diba? Apaka-worst ng panahon ngayon sa totoo lang. Bawal pumuna, bawal magtanong. Katulad ngayon no? Tama naman yung ginagawa ni Eden Santos Si Eden Santos, gusto niya lang malaman ang mga detalye, detail per detail. At hindi kasalanan ni Eden Santos
na walang masagot si Auntie Claire. Po ilalabi na mawalang isang reporter dito. Di ba? Unless meron talagang violation. Saka hindi ako po ang nagpapasya niyan. Hindi naman din po ako yung secretary. So, hindi naman po ang may hawak ng Maro. Tayo yung press officer lang. So, kung ikinakabit nila sa akin ito, sorry, you're wrong, fake news. Ma'am, last na, may update na po regarding the status of the reporter. Ngayon, hindi kasi talaga ako yung nagde-decide niyan eh. So, di ko alam so far. So, wala akong mababanggit. Is this something that the secretary has tackled with you or the other undersecretaries? Ang pagkakaalam ko, may sinulat ka. Kami, yes, ma'am. Yo. Yeah. Di ba, ang alam ko din, sasagutin yata niya. So, yun lang yung alam ko. Pero siya rin pa rin ang nakakaalam dito. But just to be clear, you don't have any personal issues against them. Wala. Una-una, lahat yung reporter, you have the right to do that. That's your job. Maliban lang kasi kung may violation, hindi ko na yung sagot. Kung dito sa press briefing tayo, kahit anong sinasagot ko yan, walang problema.